dito tayo sa ano natin, no, sa topic natin for tonight, which is budgeting based on your financial status. Pero, bago tayo magsimula dyan, dapat malaman muna natin kung ano yung financial status natin, di ba? At itong financial status natin ay mayroon na akong ginawang very quick na quiz, no, on how to do it. At ito yung mga kailangan natin na tingnan. Okay? So, move along tayo dito sa ating financial health check. So, keep your, maglagay na kayo ng inyong mga scoreboards kasi may scoring tayo na gagawin dito. Okay? So, sasagutin nyo lang ang mga tanong at kukunin ang katumbas na puntos. So, bawat dun sa mga isasagutin nyo, may katumbas na puntos yun. So, yun yung gagamitin natin. Okay, so sa financial health check number 1 natin, ano ba yung pinagpaplanuhan nyo sa buhay ninyo ngayon? Okay? So, ang pinagpaplanuhan nyo ba ay wala? Okay? So, wala kayong plano sa buhay? Or kayo ba ay nagpaplano para sa basic needs ninyo, no, para mabuhay? Or kayo ba ay nagpaplano na para gumawa ang inyong buhay? Or kayo ba ay nagpaplano na para sa legacy ng inyong buhay? So, titingnan nyo kung ano yung inyong pinagpaplanuhan dyan. So, halimbawa, ang sagot nyo ay, ang pinagpaplanuhan ko ngayon ay para guminhawa ang aking buhay. So, you will get 2 points. No? Kung wala naman kayong plano sa buhay ninyo, ayan, 0 po yan. Wala kayong puntos na makukuha. Ayan. Okay. Sige. So, ang titingnan natin ngayon, ang susunod ay na question. Ang savings ko ay katumbas ng ilang buwang gastos. Okay? Ito ba ay katumbas ng, oops, wala akong savings. Okay? At 1 point ang makukuha mo kung ang savings mo ngayon ay katumbas siya ng less than 3 months of your expenses. So kung gumagastos ka, for example, ng 20,000 per month, ang savings mo ngayon ay less than 60,000 pesos. Di ba? Kung naman 4 to 9 months ang katumbas ng savings mo based on your expenses, 2 points yung makukuha mo dyan. So that means, ang iyong savings ay nasa 80,000 to 180,000 pesos. No? Kasi 4 to 9 months. Kung 20,000 per month ang iyong expenses. And 3 points ang makukuha mo kung greater than 9 months ang iyong savings. Actually, ang minimeasure natin dito talaga ay emergency savings. Ayan. Okay. So, i-add mo yun ngayon kung nakuha mo kanina ng 2 points, tapos ang nakuha mo ngayon ay 2 points din, meron ka ng 4 points. I-add natin yung lahat para makuha natin ang iyong financial health score mamaya. At ikukumpara natin ang score mo sa kung ano yung nakuha ng mga iba. Di ba? Ayan. Financial health check question number 3. May utang akong ginamit sa di kumikitang bagay. No? Ano yung mga di kumikitang bagay na yan? Mga consumer debt or consumer loans, mga loans na ginamit natin na hindi productive or hindi kumikita. So for example, bumili ka ng bagong damit at inutang mo ito, no? So yan ay ang ginamit mo diyan ay consumer debt. So meron ka ba niyan o wala? Okay? So ang titingnan natin diyan, so 0 points kung ikaw ay meron. Tapos 3 points naman kung wala. So either 0 or 3 lang yung makukuha mo na points dito. Okay? So ang next natin ay ang financial health check number 4 natin. Ang medical insurance ko ay galing sa, galing ba saan ang inyong medical insurance? No? 0 points kung wala kayong medical insurance. 1 point kung galing sa PhilHealth. 2 points kung meron kayong PhilHealth plus HMO plus meron pa kayong emergency care. Okay? At makukuha nyong 3 points kung meron kayong PhilHealth plus HMO or Health Maintenance Organization plus emergency care plus health fund. Di ba? So, titingnan nyo ngayon ilan yung ano yung points na makukuha nyo dyan. Okay?
Actually, tayo ay automatic na may 1 point na dapat dyan. Kung tayo ay nagbabayad ng ating PhilHealth. Ha? Kasi kung hindi po kayo nagbabayad ng PhilHealth ninyo, ay pwede pong hindi kayo makover kapag kayo ay nagkasakit na. Kasi alam niyo po ngayon, dun sa PhilHealth, kung hindi ka nagbabayad, tapos nagkasakit ka, mas makikita doon sa records mo na hindi ka nagbayad, dapat nagbabayad ka dahil capable ka namang magbayad. Nako, baka pagbayarin ka muna nung mga dapat mong binayaran bago ka i-cover. Or baka hindi ka i-cover. I think nandyan yan sa guidelines. Kaya mag-ingat tayo dyan, ha? Ayan. Okay. So, ang next natin ay, ang life insurance ko ay galing sa, saan ba galing yung life insurance ninyo? Ito ba ay 0 points kung wala kayong life insurance? Okay? 1 point kung ang life insurance nyo ay galing sa Pag-ibig and SSS death benefits. No? Kasi meron po tayong dyan maliit lang naman na life insurance benefits sa Pag-ibig at saka sa SSS. Kung meron kayong Pag-ibig SSS plus term insurance, you get 3 points. Kapag kayo naman po ay walang dependents, automatic you get 3 points na dyan kasi hindi nyo kailangan ng life insurance. Okay? So, yun ang inyong, yan ang sa life insurance natin. Ang susunod naman ay ang ating financial health check number 6. Nagbabayad ba ako ng tamang buwis ayon sa aking kinikita? O ayan in fairness, living by example ako dyan. 0 points, hindi. 3 points, oo. Di ba? Naku, i-flex ko lang ulit yan Ang aking pagbabayad ng buwis. Kasi, nagbabayad talaga tayo ng tamang buwis. O ayan naka-receive tayo ng letter of commendation mula sa mayor ng aming munisipyo dahil ako daw po ay isa sa mga top taxpayers. O, di ba? Hindi lang nagbabayad ng tama. Top taxpayer pa. Ganyan talaga dapat kasi, no? Wag tayo yung mga hindi nagbabayad. Ayan. Okay So dapat ang expectation ko dito, tayo po ay 3 points ang makukuha natin diyan. Okay? Ang next natin, financial health check number 6. Mayroon akong regular na source ng active income. Ano nga ba ulit yung active income? Ang active income, ito yung income na pinagpupuhunan natin ng dugo, pawis, energy, oras, ganyan, 'di ba? So, ayun, no? Yun yung mga kailangan na meron tayo kung meron tayong active income. So, meron ba kayong regular na source ng active income? 0 points kung wala, 3 points kung meron. Okay? Kasi maganda talaga na meron talaga pa rin tayong source ng active income natin. Okay? Financial health check question number 8. Mayroon akong passive income. Kung yung active income, ito yung income na kailangan nating pagpaguran, mag-invest ng dugo at pawis, no? Katulad ng salary, commission, overtime, active income, lahat yung mga yon. Ang passive income, ito yung mga income natin na galing sa assets or investments na natin. Kumbaga, yung napagpaguran natin, ininvest natin siya or binili natin ng asset na nagbibigay ng kita para sa atin. At ano-ano yung mga kita na yan? 6 na kinds po yan. Meron po tayong dividend, rent, interest, capital gains, royalty, at pension. Yan po ang 6 na uri ng ng passive income. So, 0 points kung wala kayong passive income, 1 point kung kaunti ang inyong passive income, 3 points kapag madami ang inyong passive income. So, sana doon tayo sa at least meron man lang tayong 1 point. No? Pero maganda talaga kung nandun na tayo sa 3 points. Madami tayong source ng passive income. Next, financial health check question number 4. Kayang punan ng passive income ko ang blank na porsyento ng aking expenses. So, ang mini-measure kasi nito ay ang ating financial life stage. Okay? So, kung wala tayong passive income,
0% yan, ano? Kung less than 50%, yan ay 1 point. So anong ibig sabihin niyan? So kunwari, kumikita ka ay ang expenses mo ay 20,000 per month. Okay? Tapos, ang passive income na kinikita mo from dividend, rent, capital gains, pension, royalties, or interest, no? Kung ano man yung sa anim na yan, for example, 1,000. Okay? So 1,000 divided by 20,000, that is 5%, 'di ba? Per month. So less than 50% 'yon, you will now get 1 point. Okay? 1 point yung ilalagay natin diyan. Kapag 50 to 100%, 2 points ang ibibigay natin sa inyo. And then 3 points naman kapag greater than 100%. So ang goal natin talaga dito ay maging greater than 100%. Yan. Kasi that means pwede na tayong hindi magtrabaho ng active income kasi yung passive income natin, kaya na niyang punan yung ating expenses. Di ba? So kung ganun, pwede nang hindi tayo magtrabaho or magtatrabaho na lang tayo kung ano man yung gusto nating gawin. Di ba? So, yan. Okay? And lastly, our financial health check number 10. Sinagutan nyo ba ng tapat yung mga tanong na ito? Kung hindi kayo honest, 0%. Ay, 0%. 0 points. Pero kung kayo ay honest, 3 points. Yan, ano? So, ang minimum na makukuha mo sa questionnaire na ito ay 3 points kung kayo po ay naging tapat. Di ba? Minimum po yan. Okay. At ano yung nakita natin na resulta dito, ano? Yung resulta dito sa ating financial health check ay ang sumusunod, no? So kunin natin yung sum ng lahat ng ating mga puntos na yan. So kung nakakuha ka ng 27 to 30 points, ikaw ay nabibilang sa mga tinatawag ko na financially sustainable. Kapag ikaw naman ay nakakuha ng 21 to 26 points, you are financially secure. At kung ang nakuha mong score ay less than 21 points, naku, ikaw po ay nasa financial startup, no? Ang inyong financial health. Okay. At sa resulta, sa nakita natin, nung 2021, 759 respondents ang kumuha ng ating financial health check, no? 54%. Ay, baliktad. Sorry. Ba't hindi na ano to? Wait lang ha. Ayusin ko lang po kasi baliktad ito. 4, 54, 6, 48, 5, 51. Hindi siya nag-save pala. Okay, wait lang. Okay, where are we? Ayan, okay? So, 4 points, 4% yung nasa financially sustainable. And then, yung mga 21 to 26 points, 42%. Tapos majority, no? More than half ay nasa financial startup. So, sana ang wish natin ay mag-improve, di ba? Over the years. Pero 2022, we had about 675 respondents, no? Sa mga ginawa natin. Ay halos pareho lang. No? 6%, 46%, and then 48%. Tapos 2023, ganun din, no? 5% yung nasa financially sustainable, 44% yung nasa financially secure, at nasa startup talaga yung karamihan, ano, yung majority ng ano natin, ng mga kapwa natin mga Pilipino. So, sana no, nandun tayo, kabilang tayo doon sa 5% na yan, 'di ba? So, ang gusto natin talaga maging ano tayo, no, maging financially sustainable, maging financially sustainable tayo. So, itong resulta na ito actually ay kung gusto ninyong makuha, yan. Meron tayong website, no? Punta lang tayo sa bit.ly/ fin-health.check. O kaya, iscan nyo lang yung QR code na yan para makuha ninyo
yung questionnaire, ano, para makapag-ano tayo sa questionnaire natin. Ngayon, ang gusto kong ipakita sa inyo, no, itong um, ano natin, itong actual natin na financial health check. Kasi kung ayaw ninyo, ayan, hopefully nakikita nyo na siya. No? Ayan, so yan mismo. Kapag pumunta kayo dyan, so i-check nyo, ay isasabihin nyo lang, okay, so financial health check by Vince Rapisura. So click nyo lang yung start. So 15 questions lang lahat yan. So ano po yung nagpaplanuhan mo ngayon? So i-click mo na lang yun, no? Hindi ka na magko-compute. Kasi mamaya, lalabas na agad yung score. So ang savings ko ay katumbas ng less than 3 months. So, for example yan, no? May utang akong gumagamit ng di kumikitang bagay o wala. Kasi hindi ako nangungutang, di ba? For example. And then, ang medical insurance ko ay galing sa, meron naman akong PhilHealth. So i-click ko yung PhilHealth ngayon. Ang life insurance ko ay galing sa Pag-ibig at SSS. Ay, plus meron naman pala akong term insurance. So i-click mo yan. Nagbabayad ako ng tamang buwis. Yes, ako dyan. Okay? Mayroon akong regular na source ng active income. Okay, yes, ako dyan. For example. Mayroon akong passive income. Ay, Sir Vince, kaunti lang eh. Ayan. Kayang punan ng passive income ko ang blank na porsyento ng aking expenses. Naku, Sir Vince, nagsisimula pa lang talaga ako, kaya less than 50%. Ayan. Sinagutan ko ng tapat ang questionnaire na ito. Yes. Ayan, no? So, ilalagay mo na ngayon ang iyong pangalan. So, ilalagay ko na to ha, para magbigay tayo ng real example. Okay. Ang organization natin, for example, yan organization ko. So, kayo na maglagay ng organization dyan. Kung wala naman, ilagay nyo, not applicable. Ang sex, male. Nako, lagay natin dyan. Ilang taon ka na? Magkakalaman nyo na. 45 years old. Email address. So, lagay natin info@vincerapisura.com. Ayan. So, submit. Pagka-submit nyo po, lalabas na yung score. Thank you, Vince. Your score is 20. You are financially sustainable if you got 27 to 30. You are financially secure if 21 to 26. You are at the financial starter stage if you got a score below 21 points. So, di ba? Automatic nyo na makukuha. Okay? So, ayan ha, pwede nyong gawin on your own po. Ang ating financial health check na yaan.